Magandang umaga, narito na ang mga balita sa inyong PRTV Newsbreak. Mas makabubuti kung sumuko na lamang si Senador Ronald De La Rosa ayon kay Attorney Barry Gutierrez. Lalo't walang bisa sa ngayon ang kanyang pagkwestiyon sa legalidad ng pag-aresto sa kanya dahil itinuturing siyang fugitive from justice. Sa ilalim ng doktrinang ito, ayon na rin sa Office of the Solicitor General, ang isang nagtatago sa batas ay nawawala ng legal na katunayan na magpasagip sa lokal na hukuman. Kung ikaw ay fugitive from justice, ibig sabihin, merong warrant laban sa'yo, hinuhuli ka ng mga otoridad at nagtatago ka, hindi dapat kilalanin ng korte ang iyong standing para mag-file ng kaso na question yung basis para sa pag-aresto sa iyo. Dahil nga ang ideya dito, kung gusto mong questionin yung otoridad na ginagamit ng pamahalaan para ikaw ay hulihin, edi magpakita ka. Diba? Humarap ka sa korte, harapin mo yung warrant na yan, hindi yung patago-tago ka at yung mga abogado mo lang ang nagpa-file. Pinagbabawal na po ng Korte Suprema yung ganyang kalakaran na ikaw ay fugitive from justice, nagtatago ka, pero yung mga abogado mo patuloy na nililitis yung iyong kaso. Kaya magiging limitado na ang galaw ni Senador Ronald De La Rosa ngayong iniutos na ang pagpapatupad ng arrest warrant ng International Criminal Court. Tingin ni dating Senate President Franklin Drilon, hindi na maggagampanan ni De La Rosa ang kanyang tungkulin bilang senador, lalo't hindi siya makadadalo sa mga sesyon at hindi makalalahok sa mga deliberasyon ng panukalang batas. Isa pang problema ni De La Rosa ayon kay Drilon ay ang patakaran ng Senado na kinakailangan ng pisikal na pagdalo ng isang senador upang opisyal na mabilang ang kanyang boto lalo na sa mahahalagang desisyon ng mataas sa kapulungan. Nasa kamay na ng Pangulo ng Bansa ang desisyon kung ipatutupad ang warrant of arrest ng ICC laban kay Senador Ronald De La Rosa. Ito ang nilinaw ni Attorney Jennifer Reyes, isang constitutional law expert. Sinabing isa itong issue ng diplomatic relations sa labas ng bansa. May batas ding nagsasabi na may obligasyon ng Pilipinas na mag-aresto at magparusa sa mga international crime tulad ng crimes against humanity. Doon sa sinasabi nila na wala na tayo sa ICC, hindi na tayo miyembro. Hindi ibig sabihin no na wala na tayong obligasyong makikooperate dahil nga po sa Republic Act 9851. At kailangan pong maintindihan ng mga kababayan natin na actually, ang pag-i-implement ng ICC warrant of arrest, walang jurisdiction ang hudikatura dito. Dahil po sa napakarami ng kasong dinesisyonan ng Korte Suprema, when it comes to international or foreign relations, gaya ng kasong ito, the President is the only or sole representative of the Philippines. So ang kapangyarihan po actually at ang mandato na i-implement ito ay hindi sa isang huwes, kundi sa presidente ng Pilipinas. Okay. At yan ang mga balitang nakalap ng inyong PRTV Newsbreak. Live kami sa Free-to-Air Beam Channel 31, Signal Channel 31 at sa YouTube. Tumutok din sa aming social media accounts sa Instagram, Facebook at TikTok sa @PRTV Prime Media. Ako po si Naomi Tiburcio. Magandang umaga.